As years pass, Sa many paglipas ng mga taon, maraming pangyayari sa buhay ko ang hindi ko na maalala. Ngunit ang ilan ng mga alaalang iyon ay nananatiling sariwa sa akin. Kasama na doon ang pagsilang sa aking mga anak. Tila napakalapit lang ng langit at kung isipin kong mabuti, parang nararamdaman ko pa ang gayong paggalang at pagkamangha kapag ang bawat bata ay nasa bisig ko na. Ang ating mga anak ay mana mula sa Panginoon. Kilala at mahal niya ang bawat isa at may puspos ng pag-ibig. Napakasagradong tungkulin ang inatang ng Ama sa langit sa atin. Bilang mga magulang upang maging katuwang niya, natulungan ng kanyang piling mga espiritu na maging kung ano ang batid niyang maaring kahinatnan nila. Ang pribilehiyong ito ay palakihin ang ating mga anak ay isang napalaking tungkulin na hindi natin magagawang mag-isa. Batid niya kung ano talaga ang kailangang malalaman ng ating mga anak, ano ang kanilang dapat gawin at kung ano ang kailangan nilang maging para makabalik sa kanyang piling. Binibigyan niya ang mga ama at ina ng tiyak na tagupilin, kasama ng propeta at ang Espiritu Santo. Sa modernong pahayag sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith, tinatagubilin na ng mga magulang na turuan ang kanilang mga anak na maunawaan ang doktrina ng pagsisisi, pananampalataya kay Kristo, pagbibinyag, at kaloob ng Espiritu Santo. Pansinin na hindi lamang sinasabi ng Panginoon na kailangan nating ituro ang doktrina. Sinasabi niya na kailangang maunawaan ang doktrina. Sa mga awit, mababasa natin, "Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan. Oo, aking susundin ang iyong ng buong puso." Ang pagtuturo sa ating mga anak na makaunawa ay higit sa pagbabahagi ng impormasyon. Ito ay pagtulong sa ating mga anak na maitanim ang doktrina sa kanilang mga puso na nagiging bahagi ito ng kanilang pagkatao at nakikita sa kanilang pag-ugali at pagkilos sa buong buhay nila. Itinuro ni Nipay na ang Espiritu Santo ang nagdadala ng katotohanan sa puso ng mga anak ng tao. Ang papel natin bilang mga magulang ay gawing lahat ng ating makakaya upang magawa ang kapaligiran kung saan maaring madama ang impluensya ng Espiritu at pagkatapos ay tulungan silang malaman kung ano ang kanilang mararamdaman. Naalala ko pang isang tawag mula sa aking anak na si Michelle. Mangiyak-ngiyak at sinabi niya, "Inay, kani-kanila lang ay may napakapambihirang nangyari sa amin ni Ashley." Si Ashley ang kanyang anak na babae na 5 taong gulang. Nilarawan ni Michelle na ng umagang iyon, isang palagiang pag-aaway sa pamagitan ni Ashley at ni Andrew na 3 taong gulang na kanyang anak, ang isang na hindi magpahiram at nananakit. Matapos sila'y pagbatiin, umalis si Michelle para tingnan ang kanyang baby. Ipinaalala ni Michelle kay Ashley ang pangakong ginawa nila sa kanilang family home evening. Tinanong niya si Ashley, "Gusto mo bang magdasal?" Ngunit sinabi ni Ashley, "Ayoko." Nang tinanong niya kung maniniwala siyang sasagutin ng Ama sa langit ang kanyang dasal, sinabi ni Ashley hindi niya alam. Hiniling ng kanyang ina, subukan niya muli. Iminungkahi ni Michelle ay pagdasal niya sa Ama sa langit na tulungan si Andrew na maging mapagbigay. At tulungan siyang maging mabait. Ang ideya ay tutulungan ng Ama sa langit ang maliit niyang kapatid na lalaki na maging mapagbigay at napukaw ang interes ni Ashley. At inumpisahan niyang magdasal. At nagsimula siyang umiyak. Tinapos niya ang pagdadasal at sinubsob niya ang kanyang ulo at balikat sa kanyang ina. Niyakap siya ni Michelle at tinanong kung bakit. Sinabi ni Ashley, hindi niya alam. Sabi ng nanay niya, "Alam ko kung bakit ka umiiyak. Maganda bang naramdaman mo?" Tumango si Ashley at nagpatuloy ang kanyang ina. "Iyan ang espiritu na tumutulong sa iyong maramdaman ang ganyan. Paraan niya ng Ama sa langit na sinasabing mahal ka niya at tutulungan ka niya." Tinanong niya si Ashley kung naniniwala siyang tutulungan siya ng Ama sa langit. Punong-puno ng luhang sinabi ni Ashley na naniniwala siya. Minsan, pinakamabisang pagtuturo sa ating mga anak para maunawaan ang doktrina ay ituro iyon sa nadarama nila sa mga sandaling iyon. Ang mga sandaling ito ay kusang nangyayari at hindi nakaplano. Nagaganap ito sa normal na kalagayan ng pamilya. Mabilis itong dumarating at madaling mawala at kailangan nating maging maagap. Malaman ang sandali ng pagtuturo. Kapag nagtatanong ang ating mga anak,
nag-aalala kapag hindi nagkakasundo ang mga kapatid o kaibigan, kapag kailangan nilang magtimpi sa kanilang mga galit, kapag nakakagawa sila ng mali o kapag kailangan nilang magdesisyon. Kung lagi tayong handa, hahayaan ang Espiritu na gumabay sa sitwasyong ito, mas mabisa ang ating pagtuturo at pag-unawa sa ating mga anak. Kasing halaga ito sa mga sandali ng pagtuturo na dumarating sa regular nating pagpaplano ng mga okasyon gaya ng panalangin ng mag-anak, pag-aaral ng banal na kasulatan bilang mag-anak, family home evening at iba pang mga pampamilyang aktibidad. Sa bawat sitwasyon ng pagtuturo at pagkatututo at pagkaunawa, ang mabisang pagkakasatuparan ay isang kalagayan na may mainit na pagmamahal kung saan ang Espiritu ay naroroon. Mga 2 buwan bago sumapit ang 8 taong gulang ng kanyang mga anak, isang ama ang nag-ukol ng oras bawat linggo para ihanda sa pagbibinyag ang kanyang anak. Sinabi ng kanyang anak na babae, sa pagkakataong iyon, binigyan siya ng journal at nag-usap sila. Just silang 2 lamang. Pinaguhit siya ng isang larawan habang nagpatuloy sila sa pag-aaral. Pinakita ito ang buhay bago ang buhay sa mundo at ang buhay dito sa lupa at bawat hakbang na kailangan niyang tahakin. Nagbigay siya ng patotoo sa bawat hakbang ng plano ng kaligtasan habang itinuro ito sa kanya. Nang kinuwento ng kanyang anak na babae ang karanasang ito nung lumaki siya, sinabi niya, hindi ko kailanman malilimutan ang pagmamahal na nadama ko mula sa aking ama. Habang tinuturo niya sa akin ang mga bagay na iyon. Naniniwala ako ng karanasang iyon na isang mahalagang dahilan, mayroon akong patotoo sa Ebanghelyo nang ako ay mabinyagan. Ang pagtuturong may pag-unawa ay kailangan determinado at tuloy-tuloy na pagsisikap. Kinakailangan nito ng pagtuturo sa pamamagitan ng pagtatalakay at halimbawa. At lalo na sa pagtulong sa ating mga anak na ipamuhay ito. Tinuro ni Pangulong Harold Billy kung hindi ipapamuhay ang alituntunin ng Ebanghelyo, mas mahirap paniwalaan ang alituntunin ito. Una ako natutong magdasal sa pamamagitan ng pagluhod kasama ang aking pamilya. Naturuan ako sa pananalita ng pagdarasal habang ako'y nakikinig sa pagdarasal ng aking mga magulang. Natutunan ko na maaari ako makipag-usap sa Ama sa Langit at umiling ng gabay. Tuwing umaga ng walang patid, tinitipon kami ng aking ama at ina sa pagkainan upang mag-almusal at nakaluhod kaming nagdarasal. Nagdarasal kami bawat oras ng pagkain. Sa gabi, bago matulog, sama-sama kaming lahat na nakaluhod sa salas at tinatapos ang araw sa panalangin ng mag-anak. Bagamat marami akong hindi naunawaan tungkol sa pagdarasal nung bata pa ako, naging bahagi ito ng aking buhay na nakatanim sa akin. Patuloy pa rin akong natututo at ang aking pagkaunawa sa kapangyarihan ng pagdarasal ay patuloy na lumalalim. Sinasabi ni Elder Jeffrey R. Holland, nauunawaan nating lahat ang tagumpay na mensahe ng Ebanghelyo ay nakasalalay sa pagtuturo ng pag-unawa nito at pamumuhay sa paraang makakamtan ito ang ipinangako nitong kaligayahan at kaligtasan. Ang pag-aaral upang lubos na maunawaan ang doktrina ng Ebanghelyo ay panghabang buhay na proseso at dumarating taludtod sa taludtod, tuntunin sa tuntunin, kaunti rito at kaunti roon. Habang natututo at pinamumuhay ng mga bata ang natutunan nila, lumalawak ang kanilang nauunawaan at humahantong sa karagdagang pagkakatuto, pagsasabuhay at maging lubos at higit na pangmatagalang pagkaunawa. Malalaman natin kung mauunawaan ng ating anak ang doktrina kapag nakikita natin ito sa kanilang pag-uugali at kilos at hindi pinipilit o ginagantimpalaan. Habang nauunawaan natin ang mga anak ng ating mga anak ang doktrina at ebanghelyo, umaasa sila na umasa sa kanilang sarili. Nagiging bahagi sila ng solusyon ng mga hamon sa ating pamilya at nakapagbigay sila ng positibong kontribusyon sa ating tahanan. Matuturuan natin ang mga anak na umunawa sa pansamantala nating bawat sandali ng pagtuturo. Pag-imbita sa Espiritu Santo at kanilang ipamumuhay ang kanilang natututunan. Kapag tumititig tayo sa mata ng isang sanggol, naalala nating awiting, "Ako ay anak ng Diyos, nangangailangang matutunan ang kanyang aral habang bata pa lang. Akayin at patnubayan sa tamang daan. Turuan ang gagawin nang siya'y makapiling
Naway, maisakatuparan natin sa pangalan ng Jesucristo. Amen.